Sa mga balitang pambansa, nauwi po sa sisihan ng Senado at Kamara ang hindi na ipasang panukalang 200 pesos na dagdag sweldo para sa mga uring manggagawa. February 2024, lumusot sa Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Pero kailangan pag-isahin pa sana ito sa bersyon ng Kamara na 200 pesos naman ang panukalang aumento. Ang tingin ni Senator Mig Zubiri, tila sinabotahe sila ng Kamara dahil alam naman nilang malaki ang posibilidad na ma-veto lamang ito ng presidente. Hindi raw talaga kakayanin ng maliliit na negosyo ang 200 piso kung kaya't inadapt na lamang daw sana ang bersyon ng Senado kahit papano ay nadagdagan pa ang sweldo ng mga manggagawa. Pero ang buwelta ng Kamara tila barya-barya lamang daw ang gustong aumento ng mga senador. Handa naman daw sana silang depensahan ang bersyon nila ng panukala pero pinipilit daw ng Senado na tanggapin na lamang ang bersyon nila na 100 pisong aumento sa sweldo. Dismayado tuloy ang ilang labor groups na tila pinaasa lamang daw sila ng Kongreso. Nababahala naman po ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pagkalat ng ilang sakit sa mga POGO worker na nakakulong sa kanilang detention facility. Ayon sa PAOK, hindi bababa sa 700 POGO workers ang nasa kustodiya sa Pasay. Ang 66 sa kanila nagpositibo sa HIV, syphilis at hepatitis. Sa ngayon, nasa 9,000 POGO workers pa rin ang tinutugis ng PAOK at ng BI pero sinuspindi muna nila ang kanilang operasyon para hindi na madagdagan ang overcrowding sa kanilang detention facilities. Aabot naman po sa 889 na eskwelahan ang kasama sa pilot implementation ng bagong senior high school curriculum sa paparating na pasukan. Ayon nga sa DepEd, pinili ang mga paaralan alinsunod na rin sa kanilang criteria katulad po ng school size, representasyon ng urban at rural schools, track offerings at dapat parehong kasali ang mga piling public at private school. Kasama sa bagong curriculum ang binawasang course subjects na mula sa 15 ay ginawa na lamang 5 kasamang isang elective. Tugon daw ito ng DepEd sa madalas na reklamo ng mga guro at mag-aaral tungkol sa masyadong maraming subjects na kailangang ituro. Sa kabila naman ng reforma sa K-12 program, tutol ang DepEd sa mungkahi na alisin ang senior high school dahil magre-resulta lamang daw ito sa mas malaki at maraming problema. Ang batas natin, ang existing nating batas ay nasasabi na kailangan tayong tumugon sa 10533. At without senior high school, ang ating mga mag-aaral sa senior high school, yung edad 16 to 18, may not be ready kung anong hinihingi naman ng higher education kasi may dugtungan yan At siyempre ng empleyo. Kung ito ay hindi natin maitutuloy, siyempre hindi tayo magiging compliant sa law. Pangalawa, marami na tayong na-invest na time. Hindi siya naging perfecto, alam naman natin sa unang implementasyon nito. Pero ito ay maaaring malaking step backward. Yan nga po ang tinig ni DepEd Assistant Secretary Jerome Buenviaje.